Yan. Okay. Maraming salamat again, Rina at Ryan. At narito ang mga balitang ating nakalap sa buong maghapon. Pisong bawas pasahe sa Metro buses posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Nakaambang pork holiday, hindi makaapekto sa presyo ng karning baboy ayon sa Department of Agriculture. Mga susunod na hakbang ng pamahalaan sa umano'y pag-takeover ng mga Chinese vessels sa Quirino Atoll, kailangan pag-aralan mabuti ayon sa DFA. Mga guro nais pa ring magsilbi bilang Board of Election Inspector sa darating na halalan. Hillary Clinton at Donald Trump nanguna sa Super Tuesday primaries sa 12 estado ng Amerika. Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikalawang araw sa buwan ng Marso taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Magandang balita po sa mga madalas sumakay ng bus. Posible kasing ipatupad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pisong bawas pasahe sa mga bus sa Metro Manila sa susunod na linggo. Ito ang balita ni Monokson. Nakatakda ng aprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa susunod na linggo ang petisyon para sa bawas pasahe sa Metro Manila buses. Piso ang hinihiling na fare cut ng mismong mga city bus operator bunsod ng patuloy na pagbaba ng presyo ng gasolina. Anila ito ay tugon na rin sa panawagan at konsiderasyon na rin sa mga pasahero. Mula sa dating 12 pesos ay magiging 11 pesos na lamang ang minimum fare sa mga aircon bus, habang 9 na piso na lamang ang pasahe sa ordinary bus mula sa dating 10 piso. Mananatili namang walang pagbabago ang 2 pesos and 20 centavos na succeeding kilometer rate sa aircon bus at 1 pesos and 85 centavos sa ordinary bus. Sa susunod na linggo ay posibleng ipatupad na ng LTFRB ang bawas pasahe sa lahat ng bus sa Metro Manila. Ang usapin is kung magbababa pa kami ng pamasahe doon sa mga succeeding kilometers in excess of the first 4 kilometers. So, yun ay pag-uusapan pa ng board. But definitely, we welcome this. Kung nag-come up kami ng piso, yun na yun. Yun ay pinakamaba, pwede namin ibaba. Kung ibababa niyo, paano nangyari? Medyo hindi na siguro, hindi na viable. Positibo naman ang pagtanggap ng mga bus driver sa napipintong bawas pasahe dahil hindi naman ito masyado makakaapekto sa kanilang kita. Kung yun talaga papatupad doon ng talagang LTFRB, wala akong magagawa kundi sumunod na lang po. Okay lang sa akin. Bakit? Para na rin sa mga commuters, makatipid sila. Ikinatuwa naman ng mga pasahero ang napipintong fare rollback. Maganda. Ayos. Pang bawas sa mga bata. Of course, syempre. Lalo na yung mga minimum lang ang sweldo, malaking tulong magagawa niyan. May bukod na petisyon naman si Congressman Manuel Iway sa LTFRB na magkaroon ng 2 pisong bawas pasahe sa bus at jeep. Subalit hindi pa rin ito naaprubahan ng LTFRB. Mon Hokson, UNTV News Worldwide. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na hindi maaapektuhan ng bantang pagdaraos ng pork holiday ang presyong karne ng baboy sa mga pamilihan. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Pinaplano na ng mga backyard hog racer ang pagdaraos ng 5 araw na pork holiday. Inireklamo ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang pagkawala
ng may 100,000 backyard hog raiser mula noong 2010 nakatumbas ng 1.67 milyon na mga baboy. Tumigil sa pag-aalaga ng baboy ang mga backyard raiser dahil sa umano'y talamak na smuggling sa bansa. Ayon naman kay Department of Agriculture Undersecretary Jose Riaño, hindi smuggling ang dahilan kundi napakababang presyo ng mga imported na karne. Hindi yun ang problema eh. Ang problema natin really is competitiveness. Kasi yung smuggling mapipigil natin eh. Pero kung sila ipapasok din dito na mas mura ang halaga kesa sa ating produksyon o pagbebenta, mahihirapan din tayo. Kaya alamin natin, ang totoong problema, hindi tayo competitive. I think hindi solusyon yon kung ang smuggling na dumadating hindi nagbabayad ng tamang taripa at ang local industry bumibili ng feeds, nagbabayad ng taxes yan. Tiniyak din ng Department of Agriculture na hindi maapektuhan ang supply at presyo ng baboy kung magsasagawa man ng 5 araw na pork holiday. Ayon sa SINAG, posibleng isagawa ngayong Marso o sa unang linggo ng Abril ang 5-day pork holiday. Ray Pilayo, UNTV News Worldwide. Aabot sa mahigit 200 aso at pusa ang nabigyan ngayong araw ng libreng anti-rabies vaccine kaugnay ng pinaigting na kampanya laban sa paglaganap ng rabies sa bansa. Ito ang balita ni Joanan. Mahigit sa 200 aso at pusa ang nabigyan kaninang umaga ng libreng anti-rabies vaccine bilang bahagi ng Rabies Awareness Month ngayong Marso na may temang End Rabies Now Na. Sa pangunguna ng National Rabies Prevention Control Committee ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, katuwang ang Muntinlupa City Government, dinala sa Muntinlupa Sports Complex ng mga residente ng lungsod ang kanilang mga alagang aso at pusa para sa libreng bakuna kontra rabies. Layo nito na mapababa ang bilang ng mga taong namamatay dahil sa rabies na nakukuha sa kagat ng hayop, partikular na ang mga aso at pusa. Noong nakaraang taon, umabot sa mahigit 700,000 kaso ng animal bite sa bansa ang naitala ng Department of Health, kung saan nasa halos 200 tao ang namatay. Bukod sa mga alagang hayop, kasabay ring binigyan ng libreng pre-exposure prophylaxis vaccination ang ilang mga grade 1 students sa Muntinlupa City. Ang bakunang ito ang magsisilbing proteksyon ng mga bata laban sa rabies virus. Kasama rin sa mga ginawang activity ngayong araw ang mass castration o pagkapon para sa mga lalaking aso o pusa, habang spaying naman para sa mga babae. Ang spaying ay isang proseso kung saan tinatanggal ang reproductive organ ng mga babaeng aso o pusa. Nakatutulong ang naturang proseso upang maiwasan ang labis na pagdami ng mga ito na isa sa mga posibilidad sa lalo pang pagdami ng kaso ng rabies. Kung may mga free roaming dogs na infected yan at hindi yan na-control kaagad, it will circulate. The virus will circulate in the area. So hindi natin mapuputol ang rabies. Nagkaloob rin ng NRPPC ng libreng bakuna para sa deworming ng mga aso, habang isang information education campaign naman ang isinagawa para sa ilang mag-aaral upang ipaunawa sa mga ito ang panganib na maaaring idulot ng rabies sa isang tao. Babala ng DOH sa publiko, tuwing summer mas malaki ang posibilidad ng paglaganap ng rabies dahil sa mas agresibong behavior ng mga hayop. Mas maraming nangangagat based on some studies na mas maraming nangangagat na mga aso pag medyo mainit yung panahon. Pag medyo mainit, madaling mairita. Oo. Pero it doesn't necessarily mean meron siyang rabies unless the dog is talagang merong infection. Kaya naman paalala ng ahensya, mas makabubuti na bigyan ng kanilang mga alagang hayop ng anti-rabies vaccine upang masiguro na ligtas sa banta ng virus ang makakagat nito. Sakaling makagat ng hayop na may rabies, agad na kumonsulta sa doktor o magtungo sa pinakamalapit na animal bite center. Maaari ring tumawag sa kanilang hotline numbers sa 816-1111 o sa DOH National Center for Disease Prevention and Control Office sa 751-7800 o sa 651-7800. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Pag-aaralang mabuti na naman ng pamahalaan ang mga gagawing hakbang kaugnay ng balitang pag-ukupa ng mga sasakyang pandagat ng China sa Quirino Atoll malapit sa Palawan. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Nel Maribuhok.
Nel, ano pa bang pag-aaralan dito? Yun, Atty. Reggiano, kasi kinukumpirma pa nga ng Department of Foreign Affairs itong balitang pag-okupa ng mga Chinese vessels sa Quirino o Jackson Atoll na isang lugar ng pangisdaan na malapit sa Palawan. Ang Quirino Atoll ay nasa gitna ng Lawak Island na sakop ng Pilipinas at Mischief Reef na inuokupahan naman ng China. Ayon kay DFA spokesman Assistant Secretary Charles Jose, bineberipika pa nila itong ulat na pag-okupa sa lugar. Sinabi rin ni Jose na kailangan pag-aralan muna mabuti ng pamahalaan ang susunod na hakbang kung totoo ngang itong mga Chinese vessel na nakahimpil sa Quirino Atoll. Maging ang Armed Forces of the Philippines ay tumanggi muna magbigay ng pahayag. Hanggat nagsasagawa pa nga ng verifikasyon sa pangaharang naman ng mga Chinese vessels sa mga Pilipinong mangingisda doon. Samantala sa kabila ng balitang ito, patuloy pa rin itong pagpapatrolya ng military sa West Philippine Sea. Ito naging pahayag ng AFP. Patuloy naman pong ginagampanan ng ating Western Command ang kanilang tungkulin at ang pagmamatyag natin ay hindi nag-uumpay. Alam naman natin na inaangkin ng China itong halos kabuuan ng West Philippine Sea. Batay pa rin doon sa kanilang 9-dash line theory. Hinihintay na lamang ng Pilipinas itong magiging ruling ng Permanent Court of Arbitration kaugnay dito sa kasong inihain nga ng Pilipinas laban sa China kaugnay nga dito sa territorial dispute. Pero alam din natin na naninindigan ng China na hindi nila kinikilala yung kasong isinampa ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal at sa halip gusto nila na resolbahin itong territorial dispute sa pamamagitan nga nitong bilateral talks, Atty. Reg. Nel, sabi ng AFP at saka ng DFA, i-verify pa kung merong mga barko nga dyan ng military vessels ng China dyan sa atoll na yan. Pero meron rin ba nag-verify kung talagang ginagawa ng Western Command yung kanilang gawain na magpatrolya doon? At saka hanggang saan nagpapatrol yung ating mga barko doon? Anong mga barko ang nakastation doon? Etc. May mga ganun bang pagsisiyasat? Kasi parang feeling ko puro press release lang ang ginagawa ng AFP. Yun nga, Atty. Reg, wala naman kasi tayong ibang pagkukunan ng impormasyon batay dun sa kanilang mga, syempre sila yung mga otoridad. Maliban dito sa Philippine Coast Guard, sa Navy, Armed Forces of the Philippines, sila lang naman yung mga nagpapatrolya dito at saka yung Bureau of Fisheries, yung kanilang mga vessel dyan. So, yung impormasyon na kinakalap natin is base doon sa kanilang ibinibigay na impormasyon at ng DFA. Kasi ang DFA, alam din naman natin, nag-iimbestiga din sila doon sa mga agencies concerned kung sino ba yung mga nagpapatrolya, kung hanggang saan nga nagpapatrolya. Pero sa mga nakaraang mga statement din ng mga agencies concerned, sinasabi naman nila na ginagawa nila yung trabaho nila, pero aminado sila na kulang pa rin tayo doon sa kagamitan para bantayan yung teritoryo natin. Dahil alam naman natin na tayo ay maraming isla, na yung teritoryo natin ay malawak, kaya aminado pa rin naman sila doon sa kanilang pagkukulang. Meron tayong AFP modernization. This is one of the presidents na nag-invest talaga to modernize the AFP. Anong parte nung mga bagong procure natin ng mga barko at saka mga airplanes ang nakatutok dyan sa maaaring mangyari sa West Philippine Sea? Meron bang nagpapatrol ng mga bagong barko natin? Batay doon sa mga impormasyon ng mga nakaraan at saka sa mga nakakalap nating impormasyon sa ngayon, wala tayo nakikita ng mga masasabi natin naka-deploy ng mga bago nating kagamitan doon. Lalo na yung mga bagong barko natin, sabihin na natin mga vessel, mga patrol vessel ng Navy at saka ng Philippine Coast Guard. Pero yung siguro yung mga regular na patrolling na ginagawa ng Navy and PCG, ginagawa nila. Pero dun sa mga disputed territory, alam naman natin na kinakailangan pa rin yan ng go signal ng Department of National Defense at saka ng consultation sa Pangulo dahil itinuturing yan na isa sa mga masiselang mga sitwasyon, issue na hinaharap natin ngayon, Atty. Reg. Maraming salamat, Nel Maribuhok, para sa ulat na yan. Nais pa ring magsilbing Board of Election Inspector or BEI ng ilang guro sa nalalapit na halalan. Samantala, mas nadadalian ang mga teacher na magsisilbing BEI sa pag-operate sa vote counting machine o VCM kumpara sa PICOS. Ito ang balita ni Victor Cusare. Sinimulan ng sanayin ng Commission on Elections ang mga public school teachers sa buong bansa kung paano i-operate ang mga vote counting machines o VCM na gagamitin sa halalan sa Mayo. Para sa mga guro, mas madaling gamitin ang mga bagong makina kumpara sa mga lumang PICOS machine. Mas updated siya. Meron po siyang bagong nadagdag na less burden sa teacher.
Pagkatapos ng lecture at hands-on training sa paggamit ng mga makina, dadaan naman sa pagsusulit ng Department of Science and Technology ang mga guro bago sila mabigyan ng certification na kaya nilang i-operate ang mga VCM. Subalit bukod sa paggamit ng VCM, saklaw din ng training ang iba pang trabaho ng Board of Election Inspectors o BEI pagdating sa araw ng halalan. How to handle the watchers. Usually ang problema niyan, watchers Now, ang sabi ko sa kanila, if you will not make rules inside your room, magulo kayo. May training video din na inilagay ang COMELEC sa kanilang website upang makapag-review ang mga teachers. Samantala, hindi naman nababahala ang Commission on Elections sakaling lagdaanan ng Pangulo at maging ganap ng batas ang panukala na gawing voluntaryo ang pagseserbisyo ng mga guro sa halalan. Ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, hindi naman kukulangin ng Board of Election Inspectors ang COMELEC dahil kung tutuusin, kalahati lamang sa kabuuang bilang ng mga public school teachers sa buong bansa ang kakailanganin sa automated polls. There are about 650,000 teachers and that another 70,000 teachers are going to be hired. Yun ang sinabi sa amin ng DepEd. And we will only be needing about 300,000. So for so long as 1 out of 2 will volunteer, then we will have no problem. Kahit naman hindi na maging mandatory ang election duties ng mga guro sa halalan, desidido pa rin ang ilang guro na aming nakausap na umaktong BEI. Magsaserve pa rin po. Kasi masarap ang feeling po na priceless po yung pagsaserve namin. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Tatayo ang Kongreso na Board of Canvassers kaya walang katiyakan kung matatalakay ang mga nakabinbing panukalang batas sa pagbabalik ng sesyon sa Mayo matapos ang eleksyon. Ito ang balita ni Brian De Paz. Sa May 23 hanggang June 10, 2016 ang pagbabalik sesyon ng Kongreso ng 16th Congress. Sa mga panahong ito'y magiging abala na ang mga mambabatas. National Board of Canvassers ang papel ng Kongreso matapos ang eleksyon sa May 9. Muling magsasama ang Senado at Lower House para sa isang joint session sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Pinangungunahan ang canvassing of votes ng Senate President at House Speaker. Ang mga return of election na sinertipikahan ng Board of Canvassers ng mga probinsya at lungsod ay itatransfer sa Kongreso. Bubuksan ng Senate President sa loob ng hindi lalampas sa 30 araw makalipas ang halalan ang lahat ng certificate sa harap ng Senate at House of Representatives na kung tawagin ay joint public session. Kapag nadetermina na ng Kongreso ang authenticity nito, ay sisimula na ang canvassing ng mga boto. Dahil inaasahang magiging mahaba ang isasagawang canvassing ng mga boto, sinabi ni Senate President Franklin Drilon, hindi na niya matiyak kung matututukan pa ang mga pending bills sa Kongreso. Batay sa datos ng Senado, may 4 na panukalang batas ang nakabinbin pa sa Bicameral Conference Committee report para sa ratification. May 7 bills din ang nakabinbin pa sa BICAM habang may 78 panukalang batas ang naipasa pa lang sa third reading ng Senado. Tanggap naman ng Malacanang ang pahayag ni Drilon bagamat maraming priority bills pa ang nakabinbin at dapat na maipasa. Kabilang dito ang proposed Bangsamoro Basic Law. Bukod sa proposed BBL, kabilang rin ang Rationalization of Fiscal Incentives at Unified Personnel Reform Bill sa priority bills ng Administrasyong Aquino na hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin sa Kongreso. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi maapektuhan ang paghahanda nito sa eleksyon sa Mayo ng nalalapit na balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika sa Abril. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Aagahan ng Armed Forces of the Philippines ang pagsasagawa ng military exercise balikatan ng Pilipinas at Amerika upang hindi maapektuhan ang paghahanda ng militar para sa 2016 national elections.
April 20 ito formal na sinumula noong 2015. Subalit ngayong taon, nakatakda itong isagawa mula April 4, mahigit isang buwan bago ang 2016 national elections. Tiniyak ng AFP na kahit may balikatan exercises ang Pilipinas at Amerika, hindi nito maapektuhan ang paghahanda ng militar para sa national elections. Ang ating pong paghahanda sa eleksyon ay patuloy. Nagsimula pa po tayo niyan noong nakaraang taon. At hindi natin nilulubayan yan. Bagamat nag-commit tayo ng ilang puwersa para sa exercise na gagawin natin sa ating aliadong Estados Unidos. May nakatalagang bilang ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo na makikilahok sa military exercises Balikatan 2016. Pinakamalaking balikatan exercise noong nakalipas na taon kung saan mahigit sa 11,000 sundalong Pilipino at Amerikano ang lumahok. Pangunahing layunin pa rin ang pagsasanay na pag-ibayuhin ang kakayahan at kapasidad ng Armed Forces of the Philippines bilang bahagi ng AFP Modernization Program at ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Magkakaroon tayo ng pareho pa ring orientation para magkaroon ng pagkakataon na mag-training ang ibang kasamahan natin sa ibang major services. So kasama rin dyan ang ibang usapin tungkol sa humanitarian assistance sa disaster response. Bukod sa field training exercises, may kabilang na humanitarian at community projects din ang mga tropa. Kasama rin sa balikatan exercise ang mga kinatawan mula sa ibang bansa sa Asia bilang bahagi ng International Observers Program. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide. Muling naglibot sa iba't ibang lalawigan ang mga kandidato sa national position para sa nalalapit na eleksyon sa Mayo. Sa Davao City, itinanggi ni Vice Presidential Senator Cheese Escudero na pinagkaitan sila ng permit to campaign ng lokal na pamahalaan ng lungsod sa ilalim ng pamunuan ni Presidential Mayor Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Joey Domingo. Matapos maglibot sa ilang lungsod sa Metro Manila kahapon, sa lalawigan naman ng Bohol nagtungo ang tandem ni Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas at Camarines Sur Representative Lenny Robredo. Kabilang sa mga binisita ng partido ay ang mga manggagawa sa weaving industry sa lalawigan. Kasama sa isinusulong ng Mar-Lenny Tandem ay ang paglikha ng mas maraming trabaho sa pamamagitan ng pagpaparami ng mga planta, pagawaan at pabrika. Libreng gamot at magpapa-ospital naman ang kabilang sa isinusulong ng partido ni Vice President Jejomar Binay. Pinuntahan ng United Nationalist Alliance sa mga kababayan natin sa lalawigan ng Aurora. Ilan sa binisita ng grupo ay ang bayan ng Baler, San Luis at Maria Aurora. Pinabulaanan ni Senator Cheese Escudero sa kanyang pagbisita dito sa Davao City ang balita mula kay Attorney Kapunan na hindi sila binigyan ng permit upang mangampanya dito sa lungsod. Ayon kay Escudero, nagdesisyon ang kanilang campaign team na hindi tumuloy sa parehong lungsod ng Davao at Bacolod. Hindi kami nag-apply ng permit dito dahil kami mismo yung nagkansela ng aming schedule dito sa Davao City. Nangyari yan hindi sa Davao, kung hindi sa Rojas City, sa Capiz, na hindi kami pinapasok sa kung anumang eskwelahan doon. Itinanggi rin ng senador na may kinakaharap na federal case sa Estados Unidos ngayon ang kanyang katandem na si Senator Grace Poe dahil sa umano'y pamemeke ng Social Security number sa bansang dayuhan. Yung numerong binigay nilang una, yon Social Security number talaga niyon. Yung pangalawang numerong binigay niya, student number ni Senator Grace sa Boston College yon. Naglibot naman sa Laguna si Senator Bongbong Marcos at kabilang sa kanyang binisita ang Biotech Institute na ipinagawa sa panahon ng kanyang ama na si dating Ferdinand Marcos. Unang pinuntahan ng kanilang grupo ang National Molecular Biology and Biotechnology Institute na pinondohan ng 10 milyong piso ng dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1979. I congratulate all of those who are involved in biotech. I'm extremely gratified to see that you have kept my father's dream alive. And his son, you can count on to continue doing so. Bukod sa munisipyo ng Los Baños, nagtungo rin ang grupo ng senador sa syudad ng Calamba at Cabuyao. Samantala, ang tandem naman ni Presidential Bet Davao City Mayor Rodrigo Duterte at Vice Presidential Candidate Senator Alan Peter Cayetano ay naglibot sa Pangasinan upang mangampanya. Nagsagawa ng public rally ang grupo sa Plaza de Lingayen at sa Dagupan na dinaluhan ng mga estudyante ng Lyceum Northwestern University. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News, Worldwide.
Susunod sa Ito ang Balita. Operasyon at trabaho ng Philippine National Police hindi maaapektuhan ng pagre-retiro ng ikalawa sa pinakamataas na opisyal nito. Junisha Pacquiao dumalo sa pagdinig ng kanyang apela kaugnay sa tax assessment ng BIR Region 18. Port-au-Prince, Haiti. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa EDSA Nia Road, Quezon City, itong balita ni Monokson Live. Morning, kamusta dyan? Magandang hapon, Attorney Reg. Rush hour na naman ngayon, pero dito sa may area na ito ng Nia Road ay wala namang masyadong pagbabagal. Yun nga lang, yung mga galing ng Ortigas at Makati, yan ang makakaranas ng matinding traffic sa oras na ito. Tingnan natin ang sitwasyon ng traffic. Ito nakita nyo ngayon ang Nia Road northbound lane at sa ngayon ay wala masyado maging problema. Subalit sa unahan yan sa may bandang Cubao, lahat po ng mga sasakyan na galing po ng south, particular dyan sa may Makati at Ortigas, ay medyo magkakaroon ng problema. Moderate to heavy traffic po tayo starting pa lamang dyan sa may area ng Ayala at ng Buendia na kung saan ay mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan hanggang dyan sa may area ng Guadalupe, Orense. Mabagal din po ang flow ng traffic hanggang dyan sa may area ng crossing, particular itong area po ng Pioneer going po dyan sa may area ng Ortigas at dyan sa may White Plains. Itong area ng Cubao, northbound, mabagal din po sa oras na ito. Subalit, gaya na nakita nyo ngayon, itong sa may video, sa may kaliwa, yan po ang northbound. Wala nang magiging problema mula po dyan sa may pagbaba ng Kamuning Flyover. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may kanto ng North Ave. Subalit, yung pong area ng Muñoz approaching po dyan ay mabagal na po sa oras na ito. Sa mga babaybay ng EDSA, manggagaling po ng Balintawak, wala pong traffic dyan sa may area na yan. Subalit, pag-approach po natin ng Muñoz, mabagal po. Paglagpas po ng Muñoz ay maging maluwag hanggang sa may area po ng dito sa aming kilalagyan sa may Nia Road. Subalit pag malapit na kayo sa Cubao, dyan po medyo magkakaroon ng kaunting problema. Moderate traffic po tayo hanggang sa may Cubao Farmers at dyan sa may area naman ng Connecticut going po ng Annapolis at ng Ortigas. Itong tapat po ng Mega Mall going po ng crossing, medyo bumabagal na rin, lalo na kung kayo ay malapit na po dyan sa may Makati, particular itong Orense, Buendia at Ayala. Ang Magallanes Interchange, medyo mabagal na rin. Kung kayo ay papunta po dyan sa may Taft, slow moving, pero yung papunta po ng South Luzon Expressway ay walang magiging problema sa oras na ito. Palala sa ating mga kababayan, hanggang mamayang alas 7 po ay may number coding. Bawal po sa mga lansangan ang mga sasakyang may plate number na nagtatapos sa 5 at 6. Samantala bukas naman ay ang mga sasakyang may plate number tatapos sa 7 at 8. Yan po ang ating traffic update. Balik sa Attorney Reg. Maraming salamat, Monokson. Nagulat ang live mula sa EDSA Nia Road sa Quezon City. Samantala, huli ang isang Grab bike driver sa entrapment operation ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Nagbabalik si Monokson. Si LTFRB Chairman Winston Hines mismo ang nag-book sa Grab bike na huhulihin sa entrapment operation. Kapang jacket na Grab, gano'n? Jacket ko na Grab dyan. Sige. Salamat. Yari ka. Mga ilang minuto pa ay dumating na sa opisina ng LTFRB ang kawawang Grab bike driver. Mukhang medyo kinakabahan na ito nang pumasok sa gate, subalit sinalubong agad ito ng isang opisyal ng ahensya. Hindi na nakawala ang Grab bike driver na kinilalang si Mon Carlo Gaya. Aniya, hindi naman sila tumatanggap ng bayad dahil free ride ang kanilang alok sa mga commuter. Free ride lang po. Hindi naman, ang koloro po kasi tumatanggap po ng pera po. Ayun po. Kami po free ride, wala po kami tatanggap na pera.
Nais si Chairman Hines na makakalap ng impormasyon hinggil sa operasyon ng Grab Bike dahil hindi makasagot ng maayos ang mga abogado ng Grab. Here, very clearly, may economic benefit dahil unang-una, binabayaran nga nila yung driver di ba? Bakit nila binabayaran? Dahil gusto nilang magkaroon ng mas maraming mga Grab Bike at lumago yung kanilang negosyo. Nag-issue ng cease and desist order ang LTFRB sa Grab Bike dahil hindi ito aprobado ng ahensya. Subalit sa kabila nito, patuloy pa rin ang operasyon ng Grab Bike na may tuturing na kolorum. Aside from regular compliance with regulation is yung safety ng ating mga kababayan. Nakita nyo naman ang ginamit isa scooter, di ba? Paano mo itatakbo yan sa EDSA sa napakaraming sasabay, sa napakaraming mga napakaraming mga sasakyan. 3 buwan na mai-impound ang motorsiklo ng nahuling driver at isa sa ilalim sa pagdinig ang kanyang kaso. Kapag napatunayan lumabag sa batas, magmumulta ng 6,000 piso ang driver batay sa Joint Administrative Order ng DOTC. Ayon sa LTFRB, grounds din ito upang makansel ang lisensya ng Grab na makapag-operate. Mayroon ding Grab Jeep na inilunsad, subalit may tuturing itong kolorum dahil walang prangkisa mula sa LTFRB. Sa susunod na linggo ay didinggin ang kaso ng nahuling Grab bike driver. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Tiniyak ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP na hindi maapektuhan ang operasyon at trabaho sa pagreretiro ng pangalawa sa pinakamataas nitong opisyal. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Nagretiro na ngayong araw si Deputy Chief for Administration, Police Deputy Director General Marcelo Garbo, ang pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa Philippine National Police. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, eksaktong 56 years old na si Garbo ngayong araw ang edad ng pagreretiro sa serbisyo. Bagamat wala pang kapalit si Garbo, ang kanyang maiiwang trabaho ay maaaring gawin ng number 3 man sa PNP. Sa ngayon, hinihintay pa nila ang announcement kung sino ang papalit kay Garbo. Sa ngayon is dahil nag-retire siya, then wala yung DCA. Pwede naman i-appoint as officer in charge yung number 3. Tiniyak din ni Mayor na hindi naman maaapektuhan ang operasyon at trabaho ng PNP kahit magretiro na si Garbo. Maaari aniyang magtalaga kaagad ng kapalit ng mga nagre-retirong opisyal kahit na election period basta't may guidance ng COMELEC. Ang retirement is it is compulsory kasi yan so no choice naman tayo doon. But ang coordination naman with COMELEC is that pag may mga movements is we inform them. Kung iaakyat ang number 3 man na si Deputy Chief for Operations, Police Deputy Director General Danilo Constantino bilang kapalit ni Garbo, tiyak na iaakyat din ang number 4 man na si Chief Directorial Staff, Police Deputy Director General Francisco Oyami bilang Deputy Chief for Operations. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Personal na dumalo si Dionisio Pacquiao sa pagdinig ng kanyang apela kaugnay sa tax assessment ng Bureau of Internal Revenue o BIR Region 18. Ito ang balita ni Grace Cassin. Umupo sa witness stand sa kauna-unahang pagkakataon si Dionisio Pacquiao kaugnay ng kanyang pagkwestiyon sa tax assessment ng Bureau of Internal Revenue Region 18. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Court of Tax Appeals, nanindigan ito na naghain siya ng kanyang income tax return noong 2010. Anya, mismo nga ang kanyang bookkeeper ang pinag-asikaso niya noon upang mabayaran ang kanyang tax liabilities dahil hirap siya sa Ingles. Subalit ipinakita rin ni Attorney Katrina Muli ng Bureau of Internal Revenue ang mga dokumentong nagpapatunay na wala silang natanggap na ITR mula kay Ginang Pacquiao noong 2010. Ayaw namang magbigay ng pahayag ni Dionisio Pacquiao kaugnay sa issue. Wala akong alam dyan, wala. No comment ako dyan, no comment. I'm sorry. Mayo ng nakaraang taon, naghain ng petisyon si Aling Dionisio sa Court of Tax Appeals dahil sa umano'y pagkakaroon niya ng utang sa BIR na aabot sa 1.6 million pesos. Iginit nito na walang dahilan o batayan ng kawanian na imbestigahan siya dahil wala naman siyang pinagkakakitaan dahil umaasa lang siya sa suporta ng kanyang anak na si Manny. Ayaw namang magbigay ng pahayag ng BIR hanggat hindi pa nare-resolba ang issue. Grace Cassin, UNTV News Worldwide.
Dinalaw ni AFP Chief of Staff General Hernando Iriberri kamakailan ang 19th batch ng Philippine contingent sa Haiti upang alamin ang kanilang kalagayan. Ito ang balita ni Jensen Sobrahuanete. Sinalubong ng Philippine contingent sa Haiti si AFP Chief of Staff General Hernando Iriberri kasunod ng isang maliit na salo-salo kasama ang Filipino community dito. Pinangunahan naman ni General Iriberri ang wreath-laying ceremony para sa 4 na Pilipinong sundalo na namatay sa Haiti. Kabilang sa 4 si Technical Sergeant Antonio Batumalaki ng Philippine Army na napatay sa isang gangster encounter noong 2005. Habang sila Sergeant Estacio Bermudez Jr. ng Philippine Army, Sergeant Janice Arocena ng Philippine Air Force at Perly Panangui ng Philippine Navy naman ay nasawi sa lindol noong taong 2010. Nagkaroon din ng unveiling ng memorial marker para sa kanila na tinaguriang Fallen Gallant 4. Ibinida naman ni AFP Chief of Staff Iriberri ang naging performance ng 19 Philippine contingent sa bansang Haiti. Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, I'm very proud na silang ginagawa nila yung kanilang trabaho dito sa Haiti para makatulong sa mga Ikinatuwa naman ng 19th PSH Commander Colonel Vincent Incognito ang pagdalo ni General Iriberri. We are greatly honored for the visit of the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Hernando Delfin Carmelo Areza Iriberri, as he pays homage to the 4 Filipino UN peacekeepers who died here in Haiti. Mula sa Port-au-Prince, Haiti, Jensen Sobrahuanete para sa UNTV News Worldwide. Extremist terrorist kung ituring na ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang armadong grupong Maute na higit 1 linggong nakabakbakan ng mga militar sa Butig, Lanao del Sur. Mariing kinundena ng AFP ang Maute Group dahil sa mga pangingikil, pagpapasabog ng NGCP Towers at ang pamumugot ng ulo nito sa isa sa mga sundalo ng Philippine Army sa Lanao del Sur sa kasagsagan ng bakbakan. May isa po tayong kasamahan na decapitate po. At ito po ay isang war atrocity. War crime po ito na inilagay po natin sa ating records at masusi nating dino-document para na makapag-lodge tayo na may file natin itong mga angkop na violations ng grupong ito. Samantala, patuloy ang clearing operations at assessment na ginagawa ng militar sa Butig, Lanao del Sur, katulong ang lokal na pamahalaan upang matiyak kung ligtas na bang pabalikin ang mga residenteng pansamantalang lumikas dahil sa mga kaguluhan. Patay ang isang barangay captain sa Mataas na Kahoy, Batangas matapos tambangan ng riding in tandem. Samantala, 4 na kilo ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng pulisya sa buy-bust operation sa Maynila. Ito ang balita ni Sherwin Culubon. Arestado ang 3 sa drug buy-bust operation ng Crime Investigation Detention Group sa Maynila kaninang madaling araw. Kinilala mga suspect na sina Kai Shukyao, 41 anyos, isang Chinese national, Ali Samsamin, 30 anyos at Nasrula Ulimpin, 29 anyos. Nakumpiska sa mga ito ang 4 na kilong hinihinalang shabu na may halagang 15 million pesos, cellphones, bank checks at mga ID kasama ang marked money na may halagang 800,000 pesos. Minamanmanan natin itong grupo na ito, nagkataon na nakakuha tayo ng linya papunta rito sa supplier ng sabon na ito. Sa ngayon ay nahaharap sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspect at dinala na sa Camp Crame para sa investigasyon. Samantala, ipinresinta ng Philippine National Police sa media ang 34 na suspect na nahuli sa one-time big-time operation sa Bataan. Ang 16 sa mga ito ay kasama sa mga most wanted sa lalawigan. We're going to account all the drug pushers so that once and for all, Bataan will be declared a drug-free province. Through the help of everybody, of course, and including our media friends. Sa lalawigan ng Batangas, isang barangay captain ang nasawi matapos tambangan ng riding in tandem sa bayan ng Mataas na Kahoy.
Kinilala ang biktima na si Jacinto Gardiola, 58 taong gulang at residente ng Barangay 2. Ayon sa inisyal na investigasyon, nakipagpalitan pa ng putok ang kapitan sa isa sa mga suspect na ikinamatay rin nito. Samantala, nakatakas naman ang isa sa mga gunman sakay ng motorsiklo na walang plaka. Meron nakakaraan ba may mga natatanggap siyang death threat? Lagi ang amin pag-iingat. Lagi ang amin pag-iingat. Ano po yung ginagawa niyong action ngayon after na mangyari po ito? Ay unang-una, ay di siyempre, ang mahuli talaga yung isang nakatakas. Patuloy naman ang manhunt operation ng mga otoridad sa nakatakas na suspect. Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. isang araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Hillary Clinton at Donald Trump nanguna sa Super Tuesday primaries sa 12 estado ng Amerika. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita. Alamin naman natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, may namamataan na bang sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa? Magandang gabi, Tony Reggie, sa ating mga kasambahay. Wala pa ring bagyo o LPA na namumuo sa palibot ng Philippine Area of Responsibility, pero medyo malakas itong pag-iral nitong tail end of a cold front, kaya ilang lugar dyan sa may area ng Eastern Visayas ay makakaranas pa rin ng mga pag-ulan, Tony Reggie. Sige Ray, bigay mo ng kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung tail end of a cold front nakaka-apekto po sa may eastern section ng Southern Luzon at bumaba na po sa may eastern section ng Visayas o yung particular yung Eastern Visayas. Samantalang amihan ay mula naman sa northern hanggang sa central Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Quezon ay makakaranas po ng makulimlim na lagay ng panahon at mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Ang Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos at Central Luzon ay makakaranas naman po dyan ng mahinang mga pagulan ng Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon. Maganda po lagay ng panahon, may mga tsansa na magkakaroon po ng isolated thunderstorms. Ang eastern seaboard po ng buong Luzon ay mataas pa mga pag-alon, delikado na pumalaot, lalo na po yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat. Sa Science Garden sa Quezon City bukas, maaari pong matala ang maximum temperature na 31 degrees Celsius, 29 sa Tuigaraw sa Baguio, 14 to 23. At sa may area po ng Puerto Princesa sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Yun hong area ng Eastern Visayas o yung Samar at Leyte area ay makulimlim po dyan, makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Samantalang Cebu, buong Central Visayas, din yung Panay at Negros Island ay makakaranas po ng magandang lagay ng panahon with a chance na magkakaroon po ng papulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At yung eastern seaboard naman ng Visayas ay mataas din po ang mga pag-alon. Sa Iloilo City hanggang 31 degrees Celsius ang maaari pong maitalang temperatura. Maximum po yan, ang gayon din sa Metro Cebu at dito po sa may Tacloban hanggang 30 degrees Celsius. Ang Mindanao naman po ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na paporin at magkakaroon po ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog sa ilang area. Pero malaking bahagi po ng araw ng Mindanao bukas ay makakaranas po ng magandang lagay ng panahon. Sa Cagayan de Oro City hanggang 32 degrees Celsius ang maaari po maging maximum temperature, pero napakainit po dyan sa may area ng Metro Davao hanggang 35, Zamboanga City hanggang 34 degrees Celsius. Ang atin pong sunrise 6:12 a.m. at naman pong sunset 6:04 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center.
Sa ibang balita, ipinahayag ng isang health specialist na dahil sa subsidiya ng pamahalaan, maraming mahihirap na mamamayan ang miyembro na ng health insurance system sa bansa. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Dumarami na ang mga bansa sa Southeast Asia na ang mga mamamayan ay nagsasubsidize sa health insurance. Kabilang dito ang bansang Vietnam, Indonesia at Pilipinas. Ayon kay Dr. Eduardo Banson, Senior Health Specialist ng Asian Development Bank, dahil dito nagiging inclusive na o dumarami ang mga mahihirap o mga miyembro ng vulnerable sector na nabibigyan ng health insurance. So what's being done is that instead of the poor and the vulnerable being asked to pay their premiums or self-pay, they're actually being subsidized by government budget. Paliwanag ni Banson, ito ay sa dahilang ang mismong ang kanilang gobyerno ang nagbabayad ng kanilang premium kaya lumalawak ang sakop ng health insurance. Aabot na sa 90% ang population ng Pilipinas ang sakop ng PhilHealth at mahigit 15 million dito ay mga indigent patient. Isa pang nakikita ni Banson na ginagawa ng ilang bansa sa Asia tulad ng Pilipinas ay sinisigurong nabibigyan ng prioridad ang mga mahihirap pagdating sa health services. Binigyang diin din ni Banson na bagamat may mga malalaking improvements pagdating sa health insurance system, kailangan pa ring pagtuunan ng pansin ng mga health services sa bansa tulad ng pagdaragdag ng investment para dito. But it has to be rational investment, has to be done in which you use priority setting tools to make sure that you invest in the cost-effective interventions, the needed interventions, and you prioritize properly. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Nakuha ni Hillary Clinton at Donald Trump ang majority ng mga estadong nagdaos ng presidential primary election sa araw na ito sa Amerika. Ito ang balita ni James Bontuyan. Nanguna sina businessman Donald Trump para sa Republican Party at former Secretary of State Hillary Clinton para sa Democratic Party sa Super Tuesday elections ngayong araw. Nakuha ni Clinton ang mga estado ng Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Tennessee, Texas at Virginia. Habang nakuha naman ni Trump ang panalo sa mga estado ng Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Tennessee, Vermont at Virginia. It's clear tonight that the stakes in this election have never been higher. And the rhetoric we're hearing on the other side has never been lower. Trying to divide America between us and them is wrong, and we're not going to let it work. People are going to find that a little bit hard to believe, but believe me, I am a unifier. Once we get all of this finished, I'm going to go after one person. That's Hillary Clinton, on the assumption she's allowed to run, which is a big assumption. Nakuha naman ni Democratic Senator Bernie Sanders ang home state nitong Vermont, Colorado, Minnesota at Oklahoma, habang si Republican Senator Ted Cruz ay panalo sa estado ng Texas at Oklahoma at nakuha naman ni Senator Marco Rubio una nitong panalo sa Minnesota. Bagamat sa kasaysayan ng American presidential primary elections ay kalimitang nalalaman na ang nagiging pambato ng bawat partido sa general election sa Nobyembre, ngayong taon hindi pa rin sumusuko ang mga kalaban ng frontrunners na sina Trump at Clinton at itutuloy na mga ito ang kampanya hanggang sa huling estado na boboto sa primaries kahit na naging malaki na ang lamang nila Trump at Clinton. Malaki ang pagkakaiba ng proseso ng eleksyon dito sa Amerika at Pilipinas. Kung sa Pilipinas ay nanalo ang isang kandidato dahil sa popularity votes, dito sa Amerika, ang bawat estado na napapanalunan ng pambato ng isang partido ay nakakakuha ng tinatawag na delegates. Ang bawat estado sa Amerika ay mayroong bilang ng mga delegado base sa dami ng populasyon nito. Ngayong Super Tuesday, 595 ang nakatayang delegates para sa Republicans habang 1,015 naman ang sa Democrats. Ang isang kandidato ay nangangailangan makakuha ng 1,237 delegates para maging opisyal na kandidato sa pagkapangulo ng Republican Party, habang kailangan naman ng 2,383 delegates ng isang Democratic candidate upang maging standard bearer sa darating na elections sa Nobyembre. Mula dito sa Maryland, James Bontuyan para sa UNTV News Worldwide.
Nagtapos ang nasa mahigit 1,000 magsasaka sa lalawigan ng Pangasinan sa 4 na buwang pagsasanay ng Agricultural Training Institute. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Lumabas sa pag-aaral ng Agricultural Training Institute ng Pangasinan na karaniwang problema ng mga magsasaka sa lalawigan ay ang kakulangan sa teknolohiya at mekanikasyon sa pagtatanim ng mga palay at mais, gayon din ang problema pagdating sa financial literacy. Kaya naman nagsagawa ngayon siya ng programang tutulong sa mga magsasaka, hindi lamang kung papaano ang tamang pamamaraan ng pagtatanim, kundi kung papaano rin sila maaaring kumita ng ang demand kasi ng corn ay kailangan na masustain natin, kaya natutukan natin na sila ay mag-training o talagang mabigyan ng sapat na kalaman sa pagtatanim ng mais. Katuwang ng Agricultural Training Institute ang Department of Agriculture sa pagsasagawa ng pagsasanay sa mga magsasaka na tumagal ng 4 na buwan. Kabilang sa nagtapos ng pagsasanay ay si James Ryan Nyadaw, 17 taong gulang. Opo, malaking tulong po ito lalong-lalo sa aming mga kabataan dahil iilan na lang po ang mga kabataan na nagsasaka po. Ayon kay Senator Cynthia Villar, chairperson ng Committee on Agriculture and Food, mahalagang mabigyan ng dagdag kaalaman ng mga magsasaka para sa kanilang ikaunlad, lalo na ang may pamulat sa kabataan ang kahalagaan at yamang makukuha mula sa agrikultura. Talagang lahat po ng batas na ipinapasa namin, may a certain percentage of the budget going to education of children of farmers and fishermen para they will stay in agriculture. Ngayon, ang binibigyan namin ng emphasis ay makapagbigay tayo ng pag-aaral sa malalapit na lugar. So we're encouraging the state universities and colleges because they have 454 campuses in the Philippines. Hinihikayat din ng mga magsasaka na lumahok sa farm school upang matuto kung paano kumita ng malaki. Mula sa Pangasinan, Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Sally Javier. Salamat, Atty. Reg. Inilabas na ang 2016 World's Billionaires List. Nanguna pa rin sa listahan ng Microsoft founder na si Bill Gates na may net worth na $75 billion. Pangalawa naman ang Spanish retail giant at may-ari ng fashion chain na Zara na si Amancio Ortega na may net worth na $67 million. Nanatili naman na pangatlo sa pinakamayamang tao sa mundo ang business magnate na si Warren Buffett. Kasama rin sa listahan ng CEO ng Facebook na si Mark Zuckerberg at ang pinakamayamang babae naman ay si Liliane Bettencourt, ang tagapagmana ng French cosmetic giant na L'Oreal. Ginawang libangan ng mga kabataan upang makaiwas sa masamang bisyo ang kakaibang sports mula sa bansang France. Ito ang balita ni Vincent Arboleda. Mistulang ang mga pusa kung kumilos at tumalon ang dalawang aktibong pioneers ng grupong Parkour Iloilo dito sa Iloilo City. May kakayahan kasi silang talunin ang mataas na pader sa pamamagitan ng kanilang kaalaman sa parkour na isang art of movements. Aming nakilala sina Jezreel Agudo at Jeffrey Hiloma na kasama sa 6 na pioneers ng parkour dito sa Iloilo at nagpapalaganap ng modernong sining na ito. Taong 1980s nang mauso ang parkour sa bansang France na ipinundar ni Jan Hinotra at David Bell. Bumuo sila ng grupo na tinawag na Yamakasi na kilala rin maging sa Brazil, Japan, Finland, Australia, Russia at Canada. Itinuturing din itong isang form of exercise na nangangailangan ng disiplina at kaukulang paghahanda upang gawin ang big jumps, climbs, rolls, vaults at flips. Sa kasalukuyan, ang Parkour Iloilo ay mayroong 30 members. Para sa kanila, isa itong paraan upang mailayo ang kabataan sa masasamang bisyo. Wala naman kami mabigat na qualifications. Yung kailangan na namin yung iwas ka sa video. Tapos, ang main purpose ng group is para
kung yung mga kabataan na may mga bisyo tapos hinuhulmas na namin na ganito yung gawin nyo, mas healthy lifestyle, maganda sa kalusugan. Handa rin silang magturo, subalit kailangan nga lang ng iba yung pag-iingat dahil maselan ang mga stunt na ginagawa nila na maaaring mauwi sa aksidente sa hindi naman talaga physically fit. Mula rito sa Iloilo, Vincent Arboleda, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Rich. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano naming nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita.